So eto na mga sangkay, Pangulong Bongbong Marcos naninilikado nga ba ngayon? Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, good day. Eto nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong sayaw ng politika sa ating bansa. Alam ko, sanay na po tayo mga sangkay, marami na po tayong naririnig ng mga kababayan na gulong-gulo na po sa nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. At hindi din po natin masisi mga sangkay dahil nga po talagang madumi, magulo ang politics sa Pilipinas. Ngayon mga sangkay, eto na. Pag-uusapan po natin ngayon. Tingnan po natin. Si PBBM nga ba naninilikado ngayon? Naninilikado nga ba ang kanyang administrasyon? Eto, pag-usapan po natin dahil nga po mayroon na po tayong impormasyon tungkol po dito sa Senado. Kasi malaki ang magiging role ngayon mga sangkay sa administrasyon ni PBBM itong mga senador, lalong-lalo na po itong mga bagong halal. Pag-usapan natin yan, but bago tayo magsimula, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na, road to 2 million. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po. Ayon po dito, Marcoleta, Senado hindi dapat sunod-sunuran sa Malacanang. So itong mga mga sangkay, itong mga ganitong klaseng impormasyon na lumalabas ngayon, tila baga nangangamoy malaking problema sa Malacanang. Kasi, bagamat mga sangkay, hindi direktang sinasabi no, na may, kumbaga ito turn down yung Malacanang ng Senado, pero dama mo kaagad mga sangkay na mukhang maninilikado po talaga ang administrasyon. Parang ano yan panahon po ni Donald Trump mga sangkay nung first term ang Senado medyo may pagka Democrats, pero ang kinagandahan naman kasi yung Kongreso sa mababa mga sangkay, yung House of Representatives hindi po control ng oposisyon. Sa atin ngayon mga sangkay, panahon ni PBBM, ang Senado mukhang nasa kabila. Mukhang majority nasa kabila. Alam niyo na siguro yung tinutukoy ko. Pero, yung House of Representatives, hawak po ni Romualdez. Marami pa rin po talaga doon, nasa side ng government. Ngayon mga sangkay, ito, tingnan po natin ang balita. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasangayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yan pa lang mga sangkay, alam nyo na ang patutunguhan, no? Yung mga ganitong klaseng paramdam. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator-elect Rodante Marcoleta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marcoleta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Senator Marcoleta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Senate President Francis Chis Escudero ay kabilang sa contender si Senator-elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Grabe, no? So, malaking to ngayon mga sangkay. Spotlight kung sino. Kung mapapalitan talaga si Chis Escudero. Si Chis naman mga sangkay, sinasabi nga po ni Jinggoy Estrada na malabo na mapalitan. Pero ngayon kasi, mukhang gigil
yung iba na pumalit. May mga pangalan na lumalabas. Tito Soto, malakas din po yan. Amy Marcos, may bilang din. Si Rodante Marcoleta, pwede din. So isa po yan mga sangkay sa mga lumulutang ngayong pangalan. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Naman po nila kung sino yung mga nagtutong kalian. Tinatanong po nila ako kung ano ang aking saloobin. Sabi ko, gusto ko yung kung sino man ang magiging Senate President. Kailangan ipakita nyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kailangan magkaintindihan tayo. Kailangan yung primary role ng Senado ipakita nyo sa akin na kaya ninyong gampanan. Ang Senado ay hindi isang rubber stamp. Na kapag ka sumusobra na yung executive department parang kami may tahili. Pag meron po tayong nakikita hindi maganda kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan. Kumibo tayo, huwag tayo ipapaya. Actually, may punto naman dito mga sangkay. Si Marcoleta, halimbawa, kung itong executive mga sangkay, sumusobra na raw, okay? Halimbawa mga sangkay, direkta po natin. Kapag sumusobra na daw sila PBBM, hindi daw po yung Senado tatamimi lang o tatahimik lang. So, in what way? Ano ba, magsasalita ba sila against the president or what? Ang isa sa magiging nila dito mga sangkay, tinik dyan sa Senado. Kaya nga po, very interesting kasi nga po, may mga bagong upo na oposisyon yung mga traditional opposition. Kasi itong sila Marcoleta, isa rin po yan sa sinasabing oposisyon. Pero yung traditional opposition, eto po sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros. 'Di ba? Yan na yan po sila. May tatlo na matitira sa Senado. So, ang mangyayari dyan, may bardagulan po talagang magaganap dyan. Hati mga sangkay. Tatlo sa mga, hindi ko alam kung kakampi itong tatlo, sila Bam Aquino sa administrasyon. Kapag kumampi sila doon, ibig sabihin, hindi na po sila opposition. Diba? Mga sangkay. At ang talagang magiging official dito na opposition, sila Rodante Marcoleta. So, bardagulan talaga to. Pinasalamatan naman ni Senator Marcoleta ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya. Okay. So, itong si Marcoleta, matindi din po talaga magiging role nito sa Senado. Nakita naman po natin mga sangkay kung paano po niya pinagtanggol si VP Sara sa House of Representatives. Naalala nyo, muntikan pa po magkaroon ng actually, umabot sa punto na nagbardagulan po sila ng mga salita. Nung nagkakaroon po ng hearing sa confidential funds, etc. mga sangkay, si Marcoleta po yung humarap. Alam naman po natin yung House of Representatives. Puro yun, solid Bongbong Marcos. So, pero, hinarap po niyang mag-isa. So, ngayon, yung very interesting, ano ang gagawin niya sa Senado? Kasi, mga sangkay, andun din po sila Tito Soto. Talagang barahan po itong ng malala. Si Tito Soto, eksperto din po sa lahat ng sistema sa Senado. Sino pa ba? Andun sila. Si Chis Escudero, hindi rin po, palag-palag po talaga yon. Matalino din po yun. Sino pa ba yung andon? Sila Bam Aquino. 'Di ba? So, talagang may to ngayon mga sangkay. May matinding magaganap sa Senado na dapat po nating abangan. Okay? Tingnan po natin. Pero ang tanong, maninilikado nga ba si PBBM dyan? Dahil po sa bagong mga halal na mga senador? For me, posible.
posibleng mandelikado siya mga sangkay kasi itong mga to hindi po talaga susunod sa kanya yan, lalo na po itong si Marcoleta at ang iba pa dyan. Tingnan po natin sa mga susunod, mga sangkay na mga araw. Anong mangyayari? Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo rin po itong Sangkay Revelation. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.